So kahapon, September 21, 2023, nag-email sa akin ng aking watchlist na mayroon na daw akong buy signal sa VMC. Na kung titignan ko ito, sinasabi dito na ang VMC daw currently kahapon, ang share price ay nasa 3.45 pesos per share. At ang aking buy below ay nasa 3.92 pesos. Dito clearly ang company ay nasa undervalued ngayon. Kung i-double check ko ito sa aking watchlist, clearly enough, ang VMC nga ay very undervalued ngayon. Ang kanyang current share price, ng time na tinignan ko ito, ay nasa 3.70 pesos per share, and ang aking buy below ay nasa 3.93, and ang target sell ko ay nasa 4.32 pesos per share. Kaya naman sa video na to, samahan niyo ako kung ano yung mga dahilan kung bakit nasa watchlist ko ito and kung bakit ko bibilin ngayong araw ito. Ang VMC ay isang integrated raw and refined sugar company. Nag-ooperate ng refinery facilities for sugar na ang pinagkukunan ng revenue ng VMC ay nanggagaling sa sugar milling, distillery, others, and power generation. Ang malaking pinagkukunan nila ng revenue ay nanggagaling sa sugar milling na nasa 76.6%. And today, ang kanyang market cap ay nasa 10.15 billion pesos, revenue na nasa 16.48 billion, and net income na nasa 1.92 billion pesos. Ang kagandahan dito ngayon sa VMC, yung kanyang free cash flow ay malaki, nasa 1.62 billion pesos. Maganda yung pinapakita ng kanilang operation. Ang kanilang return on assets in trailing 12 months ay nasa 15.34%, return on investment ay nasa 17.79%. So dito pinapakita na improving yung operations ng kumpanya. Now, number one reason kung bakit ko nasabi na undervalued itong VMC is because of their yield. Ang kanyang earnings yield in trailing 12 months ay nasa 12.5%. Ang free cash flow yield ay nasa 17.1%. Now, in comparison sa kanilang 5 years and 10 years free cash flow yield, sinasabi sa atin dito na very excellent yung kanilang free cash flow ngayon. Very undervalued siya, no? And in terms of PE multiples, pinapakita din na very undervalued ito. Ang payback time price ko nga sa VMC ay nasa 4.5 pesos per share. And merong payback time na 4.3 years. Kung mag-invest ako din ngayon sa kanyang current share price, 4.3 years bago maibalik ang aking investment. Which is okay na kasi ang gusto nga ni Piltown, nag-i-invest siya sa mga kumpanya na nasa 8 years pababa yung payback time. And ang intrinsic value ko nga dito sa VMC ay nasa 5.61 and ang average price ay nasa 4.49 pesos per share na intrinsic value. Dito clearly ang company ay very undervalued ngayon. Ang pinaka-highlights dito sa VMC sa kanilang revenue ay yung over the past 10 years, ang kanilang compound annual growth rate ay nasa 11%. And merong average na revenue na nasa 7.3 billion pesos. Samantalang kanilang trailing 12 months na revenue ngayon na ay nasa 16.5 billion pesos. Pinapakita dito sa atin na very improving yung kanilang revenue over the years. And ang highlights naman sa net income ng VMC, over the past 3 years, ang kanilang compound annual growth rate ay nasa 23%. Ganun kataas yung nilago ng kanilang net income. And ang average net income over the past 3 years ay nasa 1 billion pesos lamang. And ang kanilang trailing 12 months na ngayon ay nasa 1.9 billion pesos. So halos dumoble yung kanilang net income. And ang kanilang free cash flow ay very improving. Over the past 5 years, ang kanilang compound annual growth rate sa kanilang free cash flow ay nasa 26%. And remember, ang free cash flow ay napaka-importante sa isang business, no? Bakit? Kasi may 5 kaparaanan para gamitin ito ng tama. Unang-una, they can pay dividend. Kung nagbibigay sila ng dividend, pangalawa, they can buy back shares. Kapag nagba-buyback sila ng shares, tumataas yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Pangatlo, pwede sila magbawas ng kanilang mga utang kung meron siyang utang na kinikater. Pang-apat, they can reinvest sa kanilang operation para mag-grow pa ito. And pang-lima, they can acquire more businesses. And sa history ng VMC, hindi masyado sila nag-acquire ng business. Mas fino-focus pa nila yung pag-i-improve na kanilang facilities, which is mas okay sa akin yun. And kitang-kita naman natin ito sa kanilang free cash flow ngayon. Kasi habang ini-improve nila yung kanilang facilities, nagiging efficient yung production ng company. Isa sa mga gustong-gusto ko dito sa VMC ay yung kanilang debt to earnings, 0. So, ibig sabihin,
wala silang interest expense na kinikater. And ang debt to equity noong 2022 ay nasa 0 din. And noong 2022, ang kanilang cash available ay nasa 3 billion pesos. And over the past 2 years, pinapakita dito sa atin na very improving yung kanilang return on assets, return on equity, and return on invested capital. Sa kanilang pinaka-latest financial information, ang earnings per share ng VMC ay nasa 25 centavo na. Compare mo ito sa third quarter of 2022 na nasa 9 centavo lamang. So laki ng in-improve na kanilang earnings per share. Ang revenue nila ngayon ay nasa 5.16 billion pesos o mga ito ng 89% kung i-compare natin ito sa kanilang third quarter of 2022. Ang kanilang net income ay nasa 684.4 million pesos and umangat ito ng 181% compared sa third quarter of 2022. Ang kanilang profitability ngayon ay nasa 13% na. In comparison sa third quarter of 2022, nasa 8.9% lamang ito. Now, ang pag-increase na kanilang margin because of higher revenue. Kung magpa-focus tayo sa kanilang management discussion kung bakit daw tumaas yung kanilang revenue and earnings, ito daw ay resulted ng multiple factors. Katulad ng higher prices, slightly higher production level, higher volume of sugar and ethanol sold due to strong demand, and also higher power export. And ito yung pinaka-nagustuhan ko dito sa VMC. Yung kanilang strong balance sheet with strong 16% growth to stockholder equity. For the first 3 quarters alone lang ito. And as of May 31, 2023, ang kumpanya ay walang outstanding loans. That's very impressive. And nakaganahan din dito sa VMC, continue sila nag-i-invest, nag-upgrade ng kanilang mga planta para ma-improve yung operational efficiency. And meron na sila mga major projects na expect natin in the next coming year daw ay makikita natin yung result. Sa kanilang pinaka-latest information, ang earnings growth rate ng VMC ay nasa 17.8%. Ang earnings per share growth rate ay nasa 17.6%. Sobrang taas nito compare mo ito sa industry's average na nasa 8.1% lamang. Revenue growth rate ay nasa 18%, return on equity nasa 17.3%, net margin ay nasa 11.6%. So dito pinapakita na very improving yung operations ng VMC. And simula ng late 2020 until now, continuous na nag-i-improve yung kanilang free cash flow. Likewise yung kanilang earnings and net income. Kasi kung babalikan natin yung free cash flow na sinabi natin kanina, ito yung isang malaking rule sa pag-improve ng operations ng company. Kaya mas maganda na meron tayong nakikitang positive na free cash flow. Sa kanilang pinaka-latest financial information, ang kanilang debt to equity pa rin ay nasa 0. Ang utang wala talaga, no? And itong interest coverage na to, merong error lang itong Simply Wall Street kasi wala siyang utang. And kung titignan ko dito yung kanyang financial position, kasi ang kanyang long-term assets ay nasa 7.2 billion pesos. Ang kanyang long-term liabilities ay nasa 1 billion pesos lamang. Kung tutusin, kayang-kayang punan ng kanyang short-term assets yung kanyang long-term liabilities. Kaya nakita natin dito na mayroong error ang Simply Wall Street. And nang dinoble check ko ito sa Morningstar, ang interest coverage ratio ngayon ng VMC ay nasa 52.79 times. So meaning dito pinapakita sa atin na sobrang ganda at sobrang kayang-kayang i-cover ang kanilang interest expense. Sa madaling salita, para mas lalo natin itong maintindihan, ang ibig lamang sabihin nito, kung ihahalin tulad natin ito sa ating personal life, kaya nating makatulog sa gabi ng mahimbing nang hindi natin inaalala yung mga monthly bills na dumarating sa atin kasi kaya naman natin punan ng ating kinikita. And this is the current balance sheet snapshot of VMC. Pinapakita dito na walang ka-red-red ito. And ang kanyang cash and short-term investment ay nasa 3.4 billion pesos ngayon. Simula na pumasok ulit sila sa PSE noong 2012, ang kanilang total returns ay nasa 128.29% in comparison sa SPY na nasa 248.21% lamang. Tagal, medyo lagging yung kanyang growth comparison sa SPY, pero 128.29% over the past 11 years ay okay na yung returns na to. And malaking factor kung mag-i-invest tayo ay tinitignan din natin yung presyo ng sugar price sa pangkalahatang merkado. Na kung titignan natin dito over the past 1 year, ang performance na kanyang sugar price, nakikita natin ay nasa 26.74 and ang forecast nila sa 2024 sa presyo ng sugar, yung pinaka-high forecast ay nasa 35 and
and yung average ay nasa 30, and yung pinaka-low target ay nasa 225. So ito yung mga kadahilanan kung bakit ako nag-invest dito sa completed trades natin. Ang VMC ay nabili natin sa 3.67 pesos per share and may status na executed. Ito ay ngayong araw, September 22, 2023. Sa pinaka-latest portfolio ko, ang average price ko sa VMC ay nasa 3.68 pesos per share. And today, down ako ng 0.23%. Sa pinaka-latest portfolio breakdown ko, ang cash available ko pa rin ay nasa 30%. Dito hindi natin siya nakikita kasi sobrang liit lang ng portion na binili ko sa VMC ngayon. Congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa'yo. And again, congratulations!